daw si Kian ng egg scramble. I asked him if I can steal. Yala, enough na, I think. Don't go. Yala. My hands are open. Ito ang breakfast nila. Yan, ito na ano. Ni-ano nila ito sa tinapay. Tapos gawa ako ng milk nila. How far is 100%? Let me try. Can you cut yourself? But you can't cut yourself now. Good. But be careful. Yan. Yan. Hi guys, kain po tayo, breakfast. That's it po. Kain ko ay egg scramble, cucumber and kamatis, black coffee at saka banana. That's it. Ang sarap ng kumain ng ganito under the sun. Ano pa ito? Vitamin D. Thank you Lord sa food. Sarap. Kamatis. Sarap ng kamatis na may asin. Alam niyo yung pipino nila dito maliliit. Napaka-tasty. Ito ata ay Persian cucumber. Sabi nila, mas healthy daw ang black coffee guys. Basta, kakain muna kayo bago uminom. I mean, huwag kayong uminom ng coffee na walang laman ang tiyan. Very healthy daw ang black coffee. So nga pala guys, dito sa Lebanon, ang mga kapwa nating, ang mga kababayan nating OFW, hindi po sila basta-basta makauwi sa Pilipinas. Kaya maraming ayaw umuwi kasi nga hindi na sila makabalik. Nakabad kasi yung Pilipinas sa
Nakaban kasi ang Lebanon. Kaya yung mga kababayan natin na gusto man umuwi, hindi sila makabalik. Kasi siguro yung mga amo nila mababait. Kaya mas prefer nila na mag-stay dito sa Lebanon. Pero siguro maaayos din. Matagal na kasi ito guys na issue. Noon pa. Pero yung may asakawagan niyan, kagaya ko, pwede kaming bumalik kasi may mga anak ako. At saka legal kami. Yung kaibigan ko si Lice, kauwi lang nila nung February. Ay nakabalik sila. Pwede lang. Basta kompleto ang papeles. Medyo strict kasi sila. Kahit may passport ka, may ID ka dito, kailangan pa rin nila sa Pilipinas yun. Pagbalik namin, for example, kung babalik kami. Kukuhanan ka ng marriage contract pa. Bakit kaya pa nila kukuhanin? May passport ka naman. Ay naku. Paano kung doon sila manigurado ba sa marriage contract? Sa paggawa ng passport, kailangan ang marriage contract. Ano pa ba kaya ang hihilingin nila na na ebidensya? Ngayon, mas okay mag-travel kasi malalaki na ang mga bata. Noon, sobrang hirap kasi maliliit sila. Nung travel ni Sayan, una, 8 months siya. Wala, sobra guys. Iiyakin si Sayan noon. Ayaw niyang magpaiwan. Ang ginawa ko, pinaano ko sa crew. Binuhat nila, sobrang iyak na sa plane. Ayaw niya kasi ng ibang tao si Sayan noon, nung bata siya, baby. Ayan yung picture, nakabasinet. Ayan yung first travel niya. Yung kakatuwa. Pero smiling face si Sayan noon, bata. Yun nga lang, ayaw niya ng ibang tao. Ako lang dapat yung magkarga. Iyak niya yan. Si Kian naman, okay naman siya. Quiet siya noon. Tulog lang siya sa plane. Si Kian, ako, hindi siya natutulog. Kahit ilagay ko sa bassinet, ayaw niya. Tapos, nung ano pa guys, nung naglalakad na sila, second time na naglalakad na si Jen, second time na travel niya, ano na siya, magwa 1 year and 8 months noon, nakalakad na siya. Habol-habulin kung mahirap talaga pag may baby, may bata. Magawa pa ako ng local. Dalawang jar na ang nagawa ko. Kasi masisira lang na siya guys. Sayang. So lahat naman kami, tag 25 kilos kami. So okay na yun. Wala naman kaming mabigat na dalhin. Mga damit, ganun lang naman. Magdala lang siguro ako ng yung alam nyo, yung mga bulgur, ay hindi, yung lentils, ganyan.
Gusto ko ipatikim sa mga magulang ko yung dardara. 1 kilo, ganun. Tapos konting spices. Mahal pala ang jam sa Pilipinas. Ano? Pero hindi ata mahilig ang mga hindi tayo mahilig sa jam. Ano? Ako dito lang ako natuto kumain ng jam. Usually ang palaman ng pandesal natin is peanut butter. Ano pa? Margarine, chocolate din kung mayroon. Pero jam, hindi ako sanay nung bata ko, hindi ako. Kasi mahal daw sa Pilipinas ngayon ang jam. Yung hipag ko, ewan ko lang ba, kapag magta-travel sila pauwi sa Dubai, mag-uuwi yan ng mga gulay at prutas. Hindi naman bawal daw, sabi niya. From here, Lebanon to Dubai, hindi naman daw bawal. Kasi alam niyo guys, yung sa Dubai daw, yung mga halimbawa, yung minsan nag-uuwi siya dito ng avocado, ay galing dito. Puno yan ng gulay at prutas. Kasi yung doon daw, may kamahalan daw at saka hindi fresh, hindi daw masarap, sabi niya. Yung sili, yung chard leaves, mga ganyan. Badunis, yung parsley, inuuwi niya din yan. Kasi ilang oras lang naman yung biyahe. And then, yung okra, yung saluyot ba yun? Ay, saluyot pala, yung dahon ng saluyot. Nag-uuwi ng mga ganun. Tapos nag-uuwi siya ng mga, basta mga prutas. Last time, umuwi siya. Galing dito, nag-harvest ako, binigyan. Nag-uwi siya ng avocado, yung pomelo, pati pomelo, lemon, mga ganyan ang inuuwi niya. Hindi naman bawal, sabi niya. Basta ang bawal lang daw na dadalhin yung ilabas sa Lebanon is yung mga halaman. Like, basta wag daw halaman guys. Like last time kasi nag-travel ako, nagdala ako ng maliit na halaman na lemon kasi gusto ko magtanim ng lemon. Kinonfis ka nila dito sa airport ng Lebanon, hindi ko nadala. Kasi sabi ko sa hipag ko, sa Pilipinas bawal, sabi ko. Sabi niya hindi daw bawal sa paglabas sa Lebanon. Ang bawal lang yung papasok dito, magdala ka ng prutas dito sa Lebanon, yun ang bawal daw. Pero yung maglabas ka, okay lang daw. Ewan ko bakit sa Pilipinas bawal magpasok ng prutas. Bawal ba, no? Pero nakakapuslit ako ng yung olive oil. Nilalagay ko yan ng noon, 2 liters. Balutin ko yan ng plastic. Tapos basta ang daming plastic para hindi siya nakakapuslit ako. Noon. Ewan ko lang kung ngayon bawal na. Hindi bawal ang prutas na ilabas, sabi ng, ewan ko lang kung pagdating namin sa Pilipinas confiscain, kunin. Kung hindi bawal, magdadala ako ng yung buto ng nito, buto naman lang nito, i-dry ko na lang yung lokat ba, kasi bihira yung walang lokat sa atin, i-try kong magtanim. Ano pa yung dadalhin ko na prutas? May apple naman na dun. Lemon, gusto ko magtanim ng lemon, pwede naman, di ba? Yung prutas, kahit 3 piraso lang na lemon, tapos kolektahin ko yung buto niya, itanim ko doon, ipatanim ko sa tatay ko. Okay na din yun. Mag-isip ako ng prutas na pwedeng itanim doon. Buto, yung mga buto nila. Pwede siguro ang doon, no?
ng yung mga apricot. Pwede siguro, no? Yung fig. Alam niyo yung fig? Mahal daw sa Pilipinas yun, yung fig. Dito nagkalat lang, lalo sa bundok o sa village ng biyanan ko, ang dami. Hindi nila kinukuha, nahuhulog lang. Magdadala din pala ako ng ganun, yung jam na tin. Kasi gusto ko ipatikim sa kanila ba, yung wala doon. Meron nito, ubos ko na yung yung itlog. Kamatis na lang. Kainin ko lahat ng kamatis. Sarap ng asim na. Tapos na ako. What is it? I find a shoe. Nakita shoe. For example, nakita ko ang bag mo. Ay, I nakita found my bag. like this. Ayan, busy kami sa pagliligpit ng damit, guys. Busy ako. Myself cute. Nakita ako. No, I found myself cute. Ano ba yun sa Tagalog, guys? Ano ba yun? I-start siya yan na ng Tagalog daw. Ano yung How do you say I love ano dogs? yung inaano mo, yung ini-study mo? How do you say I love dogs? Tagalog? Opo. Opo. How do you say Opo. I love dogs? How do you say I love dogs? Mahal ko. kita. No. Mahal ko? Mahal ko ang aso ko. aso. Mahal ko ang aso. Ang aso ko. Ang aso ko. What else you learn? Hindi! Pasensya sa mga damit kasi inaayos ko, guys. Yan yung mga dadalhin natin sa Philippines. Nag-aayos ako. Ayaw! Hindi ko pa inano yung bag kasi nasa taas pa. Damit muna namin yung inaayos pa. Gusto ko, Lola. Lola, gusto ko, cook. Gusto ko magluto ka. Gusto ko, magluto ka noodle. Oh, not noodles. Sure. Anything. Fried rice. Chop suey. Dinding. Dininding. No. What else? For example, you see there. Ah? True? What? Punang ina. Oh, that's bad. Who did you that? Don't say that. Mommy, don't say that. It's bad word. No, don't say that. Don't say that. It's bad. I want to. How about if I tell you you go buy bread to the bakery? Ante, pabili, or, Pabili eh. pabili ako pandesal. What if she will say, how many pandesal? Isang kilo. It's not 1 kilo. 10 piraso. 10 is 10. Yeah, ala, 1 kilo. That's okay. I will go there. They will speak English. No. And the only thing I will say is thank you po. Maraming salamat po. Maraming salamat. What if you lose in Philippines? For example. Why would I even go out of the house? No, they will ask you. Sagot ng babae. For example only,
I went to the field and then you searched me. I wouldn't do that anyways. But then how you will how you will say that? Yani they found Did you. you see my mom? Ah. How do I say it? Nakita niyo si mama ko? Si nanay ko? Nakita ko. Nakita nyo. Nakita nyo si tatang mo. Si mama ko. No, I want tatang. Tatang is lola. Ay, tatang Exactly. father. Yes. Lolo. I want tatang. What if you lose? Hi, please help me to... How you will say that? How I will say that? How you will say? Kumusta? Can you please Ano? help me find my mom? How you say that in Tagalog? I'm asking you. Pakiusap po. Nakita nyo. Tulungan nyo ako hanapin ang nanay ko. Sure. Hanapin means search, find, yan eh. Looking. We will say, did you see my mom? Nakita nyo si mama ko. Hindi. Okay. What you will Maraming say? salamat. Okay. Yeah, I'll go ask another one. Nakita nyo si mama ko. How about you, She mister? is short. Why is it not working? Brown and long hair.